Hindi lahat ng tao deserve ng reaksyon mo. May mga taong kahit anong explain mo, hahanap pa rin ng mali. Hahanap pa rin ng gulo o drama. Kaya minsan, mas matapang ang manahimik kaysa pumatol. Kung gusto mong protektahan ang peace mo at matutong hindi maubos sa toxic na tao, ito ang 9 na tips para matutunan mong hindi na mag-react, hindi na magpaliwanag at piliing i-ignore na lang. Number 1, tandaan mo na hindi lahat ng sinasabi nila kailangan mong sagutin. Hindi bawat comment ay invitation sa debate. Minsan kasi akala natin kailangan nating sagutin lahat ng sinasabi ng ibang tao. Bawat patama, bawat unsolicited opinion, bawat side comment na parang may laman. Parang automatic response na kapag may nagsalita, kailangan may rebuttal tayo. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng sinasabi nila kailangan mong patulan. Hindi lahat ng comment ay invitation sa debate. May mga tao kasi na hindi naman naghahanap ng maayos na usapan. Hindi sila cautious sa side mo. Hindi sila open sa understanding. Gusto lang nila ng reaksyon. Gusto lang nilang makita kang mairita, matrigger, o mapilitang magpaliwanag. At kapag binigyan mo sila ng energy, parang nanalo sila. They got your attention, your peace, and your time. Minsan simpleng comment lang tulad ng, "Yan lang? Ang arte mo naman. Dati hindi ka ganyan. Sigurado ka ba dyan?" Kapag emotional ka, gusto mong sagutin agad para ipagtanggol ang sarili mo. Pero isipin mo, kailangan ba talaga? May value ba kung papatulan mo? May mababago ba? O mauubos ka lang? Hindi lahat ng opinion kailangan ng counter-argument. Hindi lahat ng misunderstanding kailangang linawin. Hindi lahat ng taong mali ang tingin sa'yo kailangang i-correct. Some people choose misunderstanding on purpose. Kahit anong explain mo, kung sarado ang isip nila, babalik na rin lang nila ang usapan. May freedom sa pag-realize na pwede ka palang manahimik. Pwede kang ngumiti lang. Pwede kang magsabi ng, "Okay, tapos na." Pwede kang hindi mag-reply sa chat kahit nakita mo pa. Pwede kang mag-scroll past sa toxic post without defending yourself. Silence is not weakness. Sometimes, it's emotional intelligence. Relatable ito, lalo na kapag sa pamilya, co-workers, or old friends ang gumagawa. Dahil kilala ka nila, feeling nila entitled silang mag-comment sa choices mo. But access does not equal authority. Dahil kilala ka nila, hindi ibig sabihin may karapatan silang husgahan ang bawat galaw mo. Kapag nasanay kang sumagot sa lahat, mapapagod ka. Para kang full-time customer service ng ego ng ibang tao. Lagi kang nagpapaliwanag, lagi kang nagdi-defend, lagi kang naglilinis ng maling assumptions nila. Samantalang pwede namang hindi. Try asking yourself before reacting. Deserve ba nito ang energy ko? Makakatulong ba ito sa buhay ko? Conversation ba ito? O pain lang para mapikon ako? Kapag alam mo ang sagot, mas madali nang hindi pumatol. Ang totoong power, minsan wala sa best comeback. Nasa self-control. Nasa ability mong piliin kung saan ka sasali at saan ka hindi gagalaw. Mature people know that not every ball thrown at them needs to be caught. So next time na may comment na nakakainis, hindi mo kailangan pumasok agad sa ring. Hindi lahat ng hamon ay laban mo. Hindi lahat ng sinabi nila ay kailangan ng sagot mula sa'yo. Protect your peace. Some arguments die the moment you refuse to feed them. Number 2, huwag mong ipaliwanag ang sarili mo sa taong committed na maliin ka. May mga tao na kahit anong linaw ng paliwanag mo, kahit gaano ka kaayos magsalita, kahit ilatag mo pa lahat ng facts, pipiliin ka pa ring maliin. Hindi dahil kulang ang explanation mo, kundi dahil desisyon na nila yon from the start. At doon pumapasok ang isang mahalagang leksyon. Huwag mong ipaliwanag ang sarili mo sa taong committed na maliin ka. May difference kasi ang taong gustong umintindi at taong gustong manalo. Ang taong gustong umintindi, nagtatanong para malinawan. Nakikinig siya, open siyang baguhin ang tingin niya kapag may bagong impormasyon. Pero ang taong committed na maliin ka, nagtatanong lang para makahanap ng butas. Nakikinig lang para sumagot, hindi para umunawa. Kahit anong sabihin mo, babalik ta rin nila. Relatable ito sa mga usapang ganito. Hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin. Tapos sasagutin ka ng, "Excuse mo lang yan." Sasabihin mong, "Pagod ka lang kaya hindi ka nakareply." Sasabihin nilang, "Nagmamalaki ka na." Paliwanag mong, "May boundaries ka na ngayon." Sasabihin nilang, "Nagbago ka na talaga."
Kapag ganito, mapapansin mong hindi explanation ang kulang, respeto ang kulang. Nakakapagod ang paulit-ulit kang nagdi-defend ng sarili mo sa taong ayaw namang tanggapin ang katotohanan. Para kang nagbubuhos ng tubig sa basong butas. The more you explain, the more they twist it. The more you clarify, the more they create another issue. Hanggang sa mapapagod ka at magdududa ka pa sa sarili mo. Ito ang trap ng over-explaining. Iniisip mo na kapag nahanap mo lang ang tamang words, maiintindihan ka rin nila. Pero minsan, hindi salita ang problema. Willingness nila ang problema. Some people misunderstand you because it benefits them. Kapag mali ang tingin nila sa'yo, mas madali ka nilang husgahan. Mas madali ka nilang kontrolin o gawing kontrabida sa kwento nila. Hindi mo trabahong ayusin ang version nila sa isip nila. Hindi mo responsibilidad i-convince ang taong sarado na ang isip at hindi requirement ng peace mo ang approval nila. Minsan ang pinaka-mature na sagot ay hindi mahabang paliwanag. Minsan simpleng, I know my truth. Minsan, okay, if that's how you see it. Minsan, silence. Kasi kapag nakita mong ang kausap mo ay hindi naghahanap ng understanding, hindi mo kailangan manatili sa conversation. May freedom sa pagbitaw sa urge na magpaliwanag lagi. Hindi mo kailangang i-justify kung bakit ka lumayo. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka napagod. Hindi mo kailangang depensahan ang boundaries mo sa taong sumisira nito. Tandaan mo, people who respect you usually don't require endless explanations. And people who require endless explanations often don't plan to respect you anyway. So kapag may taong committed na maliin ka, huwag mong ubusin ang sarili mo kakahabol sa validation nila. You can be clear and still be misunderstood. You can be honest and still be judged. Hindi ibig sabihin mali ka. Minsan ibig sabihin lang, maling tao ang pinapaliwanagan mo. Number 3, kapag paulit-ulit ang issue, stop engaging. Kapag paulit-ulit na ang issue, doon mo na kailangan magising sa katotohanan na hindi ito healthy na usapan. Cycle na ito. Yung tipong ilang beses mo nang nililinaw, ilang beses mo nang sinubukang ayusin, pero bumabalik pa rin sa parehong argumento. Parang sirang plaka. Same topic, same tension, same ending. Walang resolution, walang growth. Ulit lang ng ulit. Diyan pumapasok yung realization na minsan, hindi na communication ang problema. Choice na nila yon. Pinipili nilang hindi makinig. Pinipili nilang ibalik ang issue kahit tapos na dapat. At kapag ganun, kahit gaano ka clear magpaliwanag, kahit gaano ka patient, mauubos ka lang. Because you're trying to fix something na ayaw naman nilang ayusin. Relatable ito, lalo na sa mga taong mahilig mag-bring up ng past o paulit-ulit kang kinukonfront sa parehong bagay kahit nasagot mo na. Minsan sasabihin mo na pag-uusapan na natin to, pero ibabalik pa rin nila sa ibang araw, sa ibang tono, pero same issue. That's not resolution, that's emotional recycling. At kung papatulan mo pa rin bawat balik nila, ikaw ang mauubos. Para kang nakaloop na hindi ka makaalis. You keep explaining, they keep questioning. You keep defending, they keep doubting. Walang katapusan. Hindi mo napapansin na ubos na ang energy mo sa kaka-justify ng sarili mo sa taong ayaw ka naman talagang intindihin. Kaya minsan, ang pinaka-mature na move ay hindi sumagot ulit. Hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil nasabi mo na lahat. You've already done your part. Anything beyond that is just repetition. And repetition without change is disrespect to your peace. Stopping engagement doesn't mean you don't care. It means you care enough about yourself not to stay in a draining loop. It's saying, hindi na ito productive. Kahit hindi mo nasabihin ng malakas, minsan silence na ang boundary mo. Pwede kang sumagot ng maikli. Nasagot ko na yan dati. Wala na akong idadagdag. O minsan, wala na talagang reply. Kasi hindi lahat ng usapan kailangang buhayin. Some conversations deserve to end, even if the other person keeps trying to restart them. Totoo, mahirap sa umpisa. Lalo na kung sanay kang i-explain ang sarili mo o ayaw mong may misunderstanding. Pero darating ka sa punto na mapapagod ka rin. At doon mo marirealize na hindi mo responsibility na i-fix ang mindset ng ibang tao. Lalo na kung ayaw naman nilang magbago. Peace is not found in winning the same argument over and over again. It's found in choosing not to enter it anymore. Kasi minsan, hindi mo kailangang manalo. Kailangan mo lang makaalis. Number 4,
palitan mo ang focus. Ang totoo, kapag masyado ka nakafocus sa mga toxic na tao, sa sinasabi nila, sa ginagawa nila, sa iniisip nila tungkol sa'yo, parang unti-unti nilang kinukuha ang oras at energy mo nang hindi mo namamalayan. Imbis na umuusad ka sa buhay mo, napupunta ka sa endless cycle ng pagre-react, pag-overthink, at pag-prove ng sarili. Nakakapagod, draining, and worst, wala ka namang napapala. Kaya ang tunay na shift na kailangan mong gawin is this: alisin mo sila sa center ng mundo mo. Hindi sila ang main character. Ikaw ang main character. Kapag may sinabi silang negatibo, imbes na mag-spiral ka doon, i-redirect mo agad ang sarili mo. Tanungin mo, anong mas importante ngayon? Yung patunayan ko sa kanila na mali sila? O yung tahimik akong umaangat? Kasi real talk, hindi ka aangat sa kakasagot. Aangat ka sa ginagawa mo kapag tahimik ka. Imagine this, habang sila busy sa pag-criticize, ikaw busy sa pag-build. Habang sila nag-aaksaya ng oras, kakaisip kung paano ka hihilahin pababa, ikaw naman, nag-i-invest sa sarili mo. Nag-i-invest sa skills, sa mindset, at discipline. That's a different level of winning. Hindi maingay, pero solid. Minsan kailangan mong tanggapin na hindi mo makukontrol ang ugali nila. Pero kontrolado mo kung saan mo ibubuhos ang energy mo. Energy is currency. Kung saan mo ito ginagastos, doon kayo mayaman o nalulugi. Kung lagi mong binibigay sa toxic na tao, emotional bankruptcy ang ending mo. Pero kung ini-invest mo sa goals mo, like sa career, health, growth, unti-unti kang magiging mas stable, mas confident, mas unbothered. Relatable to, lalo na kapag nasanay ka nang i-check kung ano ang sasabihin nila. Parang may invisible audience ka lagi. But the moment na tumigil ka sa paghingi ng validation at nagsimula ka mag-focus sa sarili mong linya, ibang klase ang peace. You start moving differently. Hindi ka na reactive, intentional ka na. Pwede mong simulan sa maliliit na bagay. Kapag na-trigger ka, imbis na mag-reply, gawin mo yung task na matagal mo nang tinatamad gawin. Mag-workout ka, mag-aral ka ng bagong skill, tapusin mo yung project mo. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi kayo ang priority ko, may mas mahalaga akong ginagawa. At habang ginagawa mo yan, consistently, mapapansin mo, yung mga bagay na dati kinaiinisan mo, hindi na ganun kabigat. Kasi busy ka na sa sarili mong growth. You don't have time for unnecessary drama. Sa dulo, hindi naman talaga sila ang kalaban mo. Ang kalaban mo, yung habit mo, na binibigyan sila ng sobrang halaga sa buhay mo. Kapag na-break mo yon, doon mo mararamdaman yung tunay na freedom. Focus on your goals. Focus on your work. Protect your peace. Build yourself quietly. At darating yung point na kahit anong sabihin nila, hindi ka nagagalaw. Kasi alam mo sa sarili mo, you're already moving forward. Number 5, huwag mong gawing sukatan ng worth mo ang opinion nila. Madaling sabihin na huwag mong gawing sukatan ng worth mo ang opinion nila. Pero sa totoo lang, mahirap to. Lalo na kung sanay ka na laging naghahanap ng approval. Lalo na kung galing sa mga taong mahalaga sa'yo. Galing sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, o kahit yung mga taong gusto mong ma-impress. Kapag may sinabi silang negatibo, parang automatic na tumatago sa'yo. Parang may biglang boses sa utak mo na nagsasabing, baka nga tama sila, baka hindi ako enough. Pero isipin mo to, ang opinion nila ay galing sa sarili nilang perspective, sa experiences nila, insecurities nila, at kung paano nila nakikita ang mundo. Hindi yan objective truth. Hindi yan final verdict kung sino ka bilang tao. Minsan nga, kung paano ka nila i-judge, mas reflection pa ng sarili nilang issues kaysa sa reality mo. May mga tao na kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin. Kapag tahimik ka, sasabihin nila, boring ka. Kapag nagsalita ka, sasabihin nila, maingay ka. Kapag nag-level up ka, sasabihin, nagbago ka. Kapag nanatili ka, sasabihin nila, wala kang growth. So kung gagawin mong basihan ang opinion nila, parang tumatakbo ka sa finish line na palaging gumagalaw. Walang katapusan, walang satisfaction. Relatable to sa social media. Isang post mo lang, isang opinion mo lang, tapos may mag-comment ng hindi maganda. Kahit 10 positive na natanggap mo, doon ka pa rin sa isang negative comment, nakafocus. That's how powerful external validation can be. Pero delikado rin siya, kasi binibigay mo ang control ng self-worth mo sa kamay ng ibang tao. The truth is,
Hindi mo kailangang i-earn ang value mo sa pamamagitan ng approval ng iba. May worth ka kahit walang palakpak, kahit walang likes, kahit walang nagsasabing ang galing mo. Hindi nababawasan ang halaga mo dahil lang hindi ka nila naintindihan o na-appreciate. Kapag ginawa mong sukatan ng opinion nila, para mong sinasabi na sila ang may karapatang mag-decide kung sapat ka o hindi. E sino ba sila para gawin yon? May sarili rin silang flaws, sariling pagkukulang, sariling insecurities. Hindi sila perpekto, so bakit sila ang magiging standard mo? Mas healthy na ikaw ang mag-set ng standard para sa sarili mo. Ikaw ang mag-decide kung okay ka ba, kung nag-grow ka ba, kung proud ka ba sa sarili mo. Hindi ibig sabihin na i-ignore mo lahat ng feedback. May constructive criticism na nakakatulong. Pero iba yun sa judgment na nakakasira lang ng confidence mo. Learn to filter. Not all voices deserve access to your self-worth. Hindi lahat ng nagsasalita ay dapat mong paniwalaan. At hindi dahil may nagsabi na hindi ka sapat, ibig sabihin totoo na. At the end of the day, kung ikaw mismo hindi naniniwala sa value mo, kahit anong praise ng iba, kulang pa rin. Pero kung solid ka sa sarili mo, kahit may magduda pa sa'yo, hindi ka agad bababali. That's real confidence. Not loud, not defensive, but steady. So, kapag may narinig kang opinion na parang binababa ka, minto ka lang. Hindi mo kailangang i-absorb agad. Hindi mo kailangang gawin yon bilang truth mo. You can hear it without believing it. You can acknowledge it without letting it define you. Kasi ang totoo, hindi sila sukatan ng worth mo. Ikaw ang sukatan ng worth mo. At hindi yun dapat nakadepende sa kung ano ang tingin ng iba, kundi sa kung paano mo kilala at pinapahalagahan ang sarili mo. Number 6, kilalanin muna kung sino talaga ang toxic sa buhay mo. Bago mo pa isipin kung paano sila i-handle, kailangan malinaw muna sa'yo kung sino ba talaga ang toxic sa buhay mo. Kasi minsan, nasanay ka na lang sa ugali nila. Akala mo normal lang na laging may drama, may parinig, may guilt trip, o may gulo. Pero kapag tinignan mo ng maigi, hindi na siya healthy. Hindi ka na lumalago. Napapagod ka lang. Yung toxic na tao, kadalasan, hindi obvious sa simula. Hindi sila laging galit o confrontational. Minsan, hindi halata. Yung tipong laging binabasa ng confidence through jokes. Uy, tumaba ka. Bagay sa'yo. Joke lang. O kaya, buti pa si ganito. Na parang comparison, pero nakatago sa concern. At dahil ayaw mong maging sensitive, tinatawanan mo na lang. But deep inside, may impact sa'yo. May mga toxic din na mahilig sa guilt trip. Yung tipong kapag hindi mo sila napagbigyan, biglang ikaw pa ang masama. Ganito ka na pala ngayon. Nakalimutan mo na kami. Wala ka nang pakialam sa amin. They make you feel responsible for their emotions. Parang obligation mo lagi na i-please sila. Kahit ikaw na yung nahihirapan. That's not love. That's manipulation. May iba naman na laging may gulo. Kahit saan sila pumunta, may issue, may kaaway, may reklamo, may intriga. At napapansin mo, kapag kasama mo sila, parang nahihila ka sa negativity. Imbis na gumaan ang pakiramdam mo, lalo kang nabibigatan. You leave the conversation feeling drained instead of inspired. At ito pa, hindi porke matagal mo nang kilala o kadugo mo, automatic healthy na ang influence nila sa'yo. That's the hard truth. Minsan yung pinaka-close pa sa'yo, ang pinaka-consistent na source ng stress mo. Hindi ibig sabihin kailangan mo silang i-hate, but you need to see clearly kung paano sila nakaka-apekto sa'yo. Awareness is power. Kapag alam mo kung sino ang toxic, mas magiging intentional ka sa action mo. Hindi ka na basta magugulat kung bakit ka naiinis o nasasaktan. Maiintindihan mo, ganito talaga siya. This is their pattern. At dahil doon, mas madali mong piliin na hindi mag-react, hindi mag-explain, at hindi maapektuhan ng todo. Kasi kung hindi mo kinikilala kung sino ang toxic, ikaw ang mag-a-adjust ng mag-a-adjust without realizing na ikaw na pala ang nauubos. You keep trying to fix the situation, to fix them, to make things okay, pero paulit-ulit lang. Same cycle, same stress. Pero kapag malinaw na sa'yo, nag-iiba ang mindset mo. Hindi mo na personal tinitake lahat. Hindi mo na iniisip na kasalanan mo. Instead, you start protecting your space. You start choosing when to engage and when to step back. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o walang pakialam. It's about being wise. Hindi lahat ng tao deserve ng same level ng access sa'yo. At hindi lahat ng relasyon dapat pinipilit i-maintain
kung kapalit naman ay peace of mind mo. So, take a moment and observe. Sino yung pagkatapos mong kausapin, pakiramdam mo pagod ka? Sino yung parang kailangan mo pang i-justify lagi ang sarili mo? Sino yung hindi marunong rumespeto ng boundaries mo? Those are signs. And once you see them clearly, mas madali nang hindi mag-react. Kasi alam mo na kung saan ka nakatayo. Number 7, huwag mong gawing misyon ang baguhin sila. Ang hirap tanggapin, pero totoo. Hindi mo responsibilidad baguhin ng ibang tao. Lalo na kung ayaw naman nilang magbago. Minsan kasi, napapasok tayo sa mindset na siguro kung ipapaliwanag ko ng maayos, maiintindihan rin ako. O kaya, kapag nakita ko kung gaano ito kamali, magbabago siya. But in reality, change doesn't happen dahil lang magaling kang mag-explain. Change happens kapag gusto ng tao na magbago siya. Kapag ginawa mong misyon ang baguhin sila, para kang pumasok sa laban na ikaw lang ang lumalaban. Ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nag-iisip ng tamang salita, ikaw ang paulit-ulit na nagbibigay ng chance. Tapos sila, same behavior, same toxicity, same cycle. Nakakapagod, di ba? Parang ikaw lang ang invested, pero walang movement sa kabilang side. May mga tao na kahit anong logic, kahit anong calm explanation, kahit gaano ka-patient, hindi sila makikinig. Not because hindi ka malinaw, kundi dahil ayaw nila. Minsan mas gusto nilang manatili sa pagiging defensive o sa comfort ng ugali nila. And that's something you cannot control. Relatable ito, lalo na kapag mahal mo yung tao. Lalo na kung kaibigan mo, pamilya, partner, gusto mong i-save sila sa sarili nilang behavior. Gusto mong i-guide sila para maging better version sila. But here's the hard truth. You can support people, but you cannot fix them. Hindi ka therapist, hindi ka savior, at hindi ka project manager ng buhay nila. The more na pinipilit mong baguhin sila, the more ka rin nadidrain. Kasi umaasa ka na may mangyayaring pagbabago, pero paulit-ulit kang nadidisappoint. Hanggang sa mapansin mo, ikaw na yung nawawala sa sarili mo. Ikaw na yung laging stressed, laging nag-o-overthink, laging nag-a-adjust. At minsan, kahit magbago sila, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil dumating sila sa point na sila mismo ang nakakita na kailangan nila. Growth is a personal decision. Hindi siya napipilit. Hindi siya napapabilis dahil lang gusto mo. Mas healthy na i-shift mo yung mindset mo from kailangan kong baguhin siya to kailangan kong protektahan ang sarili ko. Instead of pouring all your energy sa pag-aayos ng ibang tao, ibalik mo yun sa sarili mo. Sa peace mo, sa boundaries mo, sa emotional stability mo. You can still care without caring them. You can still love without losing yourself. At pwede mong tanggapin na minsan, ang best na magagawa mo, hindi ang baguhin sila, kundi ang piliing huwag na lang maapektuhan ng kung sino sila. Hindi lahat ng tao sa buhay mo ay project na kailangan mong ayusin. Yung iba, reminder kung anong klaseng energy ang hindi mo napapayagang manatili sa mundo mo. Number 8, iwasan ng overthinking pagkatapos ng usapan. Pero aminin natin, ito yung pinakamahirap gawin. Tapos na yung conversation, pero sa utak mo, parang replay button na nakaloop. Dapat sinabi ko to. Bakit ganun sagot niya? May mali ba akong nasabi? Bigla mong binabalikan bawat detalye, bawat tono, bawat facial expression, even yung mga bagay na baka ikaw lang naman nakapansin. Ganito kasi yan, kapag sanay kang mag-adjust sa ibang tao o gusto mong ma-maintain ang peace, natural na i-analyze mo lahat after. Gusto mong siguraduhin na wala kang nasirang relationship, wala kang nasabing mali, wala kang na-offend. Pero habang ginagawa mo yan, ikaw naman yung nauubos. You're carrying a conversation that already ended. Minsan, hindi na tungkol sa usapan. Nasa isip mo na lang siya. At habang iniisip mo ng iniisip, lalo siyang lumalaki. Yung simpleng comment, nagiging big issue. Yung neutral na reaction, binibigyan mo ng meaning. You start creating stories in your head na hindi mo naman sigurado kung totoo. That's the trap of overthinking. You suffer more in imagination than in reality. Relatable to, lalo na kapag medyo intense yung usapan or may konting tensyon. Kahit tapos na, pakiramdam mo, may kailangan ka pang i-fix. Parang hindi ka mapakali hanggat hindi mo naaayos sa isip mo yung nangyari. But the truth is, hindi lahat ng bagay kailangan mong i-process hanggang maubos ka. Hindi mo kontrolado kung anong iniisip nila after. Kahit anong analyze mo,
hindi mo mababago yung nangyari. So why keep replaying it? Try mong palitan yung habit. Kapag napapansin mong nag-o-overthink ka na, gently tell yourself, tapos na yun? Hindi mo kailangang ulit-ulitin para maging okay. You can let it go kahit hindi perfect ang ending. Kahit may awkward moment. Kahit may hindi nasabi. Distract yourself in a healthy way. Manood ka, maglakad ka, mag-focus ka sa ibang bagay. Hindi ito pag-iwas, kundi pag-protect ng mental space mo. Give your mind something else to hold on to. And here's the real talk. Most of the time, hindi ka naman iniisip ng ibang tao as much as you think. Busy rin sila sa sarili nilang buhay. Sa sarili nilang iniisip. Yung bagay na ini-stress mo for hours, baka sa kanila wala lang. You don't need to dissect every conversation to prove your worth or correctness. Hindi mo kailangan maging perfect sa bawat interaksyon. Minsan sapat na yung naging totoo ka, naging maayos ka, at tapos na. Peace doesn't come from figuring everything out. Sometimes, it comes from choosing not to think about it anymore. Let the conversation end where it ended. Hindi mo kailangang dalhin hanggang kinabukasan. Number 9, huwag mong ibigay ang personal details mo sa toxic na tao. Ang personal details mo, parang currency yan. Once ibinigay mo, hindi mo na kontrolado kung paano gagamitin. At kapag toxic ang kausap mo, mataas ang chance na gagamitin nila yan laban sa'yo. Kaya hindi ito pagiging secretive o pa-mysterious. Self-protection ito. Minsan kasi akala mo harmless lang na mag-share. Kwento ka ng problema mo, ng insecurities mo, ng plano mo sa buhay. Sa una, parang okay lang kasi nakikinig sila. Pero mapapansin mo later, yung mga sinabi mo, bumabalik sa'yo in a negative way. Biglang may patama. Akala ko ba may ipon ka? Hindi mo nga kaya dati, ngayon pa kaya? Sensitibo ka naman talaga eh. That's the moment na marirealize mo, hindi lahat ng nakikinig, safe. Toxic people collect information. Not to understand you, but to control the narrative about you. Parang mental notes yan sa kanila. Kapag nagkaroon kayo ng conflict, ilalabas nila lahat ng alam nila. They don't argue fair. They argue to win. And your personal details become their ammunition. Kaya importante yung tinatawag na selective sharing. Hindi lahat ng nasa isip mo, kailangan mong ilabas. Hindi lahat ng pinagdadaanan mo, kailangan nilang malaman. You can be kind, you can be respectful, pero hindi ibig sabihin, open book ka sa lahat ng tao. Relatable to, lalo na sa workplace o kahit sa circle of friends. Yung tipong may magtatanong, magkano sweldo mo? May ipon ka na ba? Anong problema nyo ng pamilya mo? Minsan napipilitan kang sumagot para hindi awkward. Pero pwede ka namang mag-set ng boundary sa kalmadong paraan. Ay, personal na buhay na yan. Pass muna ako dyan. I'd rather keep it private. Simple lang, di ba? But powerful. May illusion kasi na kapag nag-share ka, magiging close kayo. Minsan totoo, pero hindi sa lahat ng bagay. Connection should be earned, not forced. That should be built, not assumed. Hindi dahil matagal mo nang kilala ang isang tao, safe na agad sila. At isa pa, hindi lahat ng tao kayang dalhin ang vulnerability mo. May mga taong hindi emotionally mature. Imbis na i-handle ng maayos ang kwento mo, gagawin pa nilang toxic sa ibang tao. Gagawin pa nilang topic sa ibang tao o gagamitin para maliitin ka. That's why you have to protect your story. Hindi lahat deserve malaman kung ano ang pinagdadaanan mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang buong buhay mo para lang maintindihan ka. Hindi mo kailangang i-justify ang decisions mo gamit ang personal struggles mo. You can simply say what needs to be said. Nothing more, nothing less. Sa totoo lang, may power sa pagiging low-key. Kapag hindi nila alam ang details ng buhay mo, wala silang mahahawakan laban sa'yo. You become harder to manipulate, harder to judge, and harder to pull in the drama. So next time ma-urge kang mag-share, tanungin mo muna ang sarili mo. Safe ba tong taong to? Kaya ba niyang respetuhin to? O baka gamitin lang niya later? Hindi lahat ng curiosity ng ibang tao kailangan mong sagutin. Your life is yours. Your story is yours. Hindi mo obligasyon ipamigay yan sa kahit sino, lalo na sa mga taong hindi marunong mag-ingat nito.